Bukas na to. Si Dadong. Papa-check up mo, Dadong. Natawag kami agad. Wala siya siguro nakapila na patient. O, diba pa? Mas maganda pag maaga. Kasi schedule namin 10:30. 10:15 pa. Pagkahati na makitilis, dumiretso na kami. How are you guys? Papakuha si Dadong ng dugo para sa uric acid niya. Tapos na kami. Maganda pala pag kay gantong umaga. Tapos mauna ka na magpalista. Kasi pagka yung pupunta ka sa oras talaga ng schedule mo, ang dami nang nakapila. Ano pa? Masakit? Ay, lagay mo lang. Nabilis lang ang proseso dito kapag yung mga clinic. Basta maaga ka pa. Kaya dito pag may naramdaman ka, pa-check up ka kaagad. Mabilis lang. Kagaya nito, maganda dito yung clinic na to kasi may laboratory din sila. Hindi gaya sa Pinas, 'di ba? Pag may naramdaman ka, kailangan mo pang isip-isip kung ano ba, may pampa-check up ba tayo, may pambili ba tayo ng gamot. Dito napakadali. Walang chichibureche. Chi-check upin ka. Tsaka ano? Ang bayad ka mo. Yun nga, sabi ko pag sa Pinas, kailangan pa pag isip-isip kung may pambayad ka ba sa check-up. Dito, time mo lang talaga yung ano, kailangan para magpaset lang ng appointment sa doktor. Ayun nga pala, sabi kanina ng doktor namin, mag-ingat kasi meron daw bagong variant ng COVID. So, yun si Dadong, pinagmamask ko. Kasi syempre nasa loob ng clinic, hindi mo alam yung ibang mga pasyente, di ba? Mga nagpapa-check up din. Uso pala, kaya siguro dahil din sa panahon ngayon, kasi lumalamig, ang daming mga sinisipon, mga trangkaso. Ito pa naman, mabilis makasagap to ng flu. Ano? May allergy pati siya. So, ganun. Kailangan natin mag-ingat sa mga sakit-sakit. Dahil sa malamig na panahon. Bibilhin ko lang yung itong reseta ko. Buti na lang may malapit na shoppers dito. Ayan, doon pala yung pharmacy nila pa. Dulo. Andun. Prescription. Dito tayo sa drop-off. So yun, inabot ko lang yung prescription, tapos yung health card, tsaka yung Manulife namin. So magkakape muna kami. Gawa ng, binigyan kami ng 20 to 25 minutes para balikan yung prescription. Kasi dito, piniprepare pa nila yan, tapos gagawan pa nila ng ano yan, paperworks. May mga papel-papel pang ilalagay dun sa... At 25 minutes coffee break. Coffee break kami ni Dadong. Maga pa naman. Kasi yung pasok niya mamaya pa. Kailangan ko ng ano. Kailangan ko na antayin yun kasi para hindi na ako babalik dito mamaya. Malapit lang kasi yung kapehan dyan, oh. Wala pang 1 minute na biyahe. Kaya pwede muna tayo dun.
Ang daming bahay na binibenta dito banda, no? Kaso lang parang apartment siya pa. Yan, no, binibenta din yan eh. Ay, luma pa na apartment pa, no? Parang hindi na siya na-renovate. Tapos hindi na napapaupahan siguro. Parang mga ganyang style, oh. Maraming mga townhouse na. Yung dati pa. Time check. 10:14. Dapat ito pala yung schedule namin, 10:15. 14. Nauna kami ng mga isang oras. So, buti na accommodate naman kami dun sa clinic. Ay, aray. Diba, nakasave pa kami ng oras sa check-up. Baba muna tayo. Sabi ni ate, buti pa daw kami. Nagde-date, coffee date lagi. Ayaw kasi ni ate magpakuha ng video eh. Enjoy na lang namin yun. Ha? Hindi, nag-video kami. Ayan na. Ayaw niya. Enjoy na. Ayan na. Ate. Yan, try natin tong 4 cheese, oh. Kung masarap. Ako yun pa rin yung cinnamon raisin na bagel. Ayan. Si Dadong, ano yan? Cinnamon, ano sa'yo, Papa? Ah, ito, apple fritter kay Dadong. Donut. Try natin. Uy, ba't naka-timbits na, ano yan? Social. Thank you po. Thank you. Wait, ano yung wala sa'yo? pa. Ano, baka iniinit pa. Bagel. Bagel latte. Okay lang, te. Wait ko na lang. Diyan na lang tayo pa po. Dito tayo sa favorite place namin. Try namin to. Bago kasi yan eh. Yung sa akin ganun pa din. Yan yung vlog po namin. Daily vlog lang po to ah. Baka sabihin nyo po kasi paulit-ulit. Masarap yung 4 cheese. Sarap ng coffee. Matututok. Wow. Black coffee siya. Ay, bakit pa ako magbubukas? Ano daw masarap? Pero kasi uminom pag yung ganito, parang mapapasok ang bibig mo. Si ate naka-winter jacket na. Paikwento mo yung ano. Napag-usapan kanina natin ng yung doktor pa, di ba yung pamangkin doon niya? Ay, hindi. Apo ng asawa niya. Pumunta dito, doktor. Veterinarian. Tapos saan ngayon pa nagtatrabaho? Ay, yung kasama mo. Kasama ko sana. Kasama niya ngayon doon sa Loblo. Nagbubuhat ba? Nagpipiking pa ba? Ano siya? Iba na? Sanitation. Ah, sanitation siya ngayon. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko bakit hindi ka mag-aral? Kasi sayang yung profession mo sa... Saan ba silang... Sa kanila. Doon sa bansa nila. Sa bansa nila. Para bang tinatamad mo siya siguro. Kasi siguro pag nag-aral siya dito, biruin mo magagastos ka. Tapos ilang taon pa dahil doktor nga siya. Pagka nag-upgrade siya, no? Veterinary doctors. Ilang taon kaya pag nag-aral siya, no? In case na... Upgrade niya na naman siguro. Sabihin mo mga 2 taon. Hindi natin alam kung ilang taon yung kailangan niyang... Kaya lang, ang problema, siyempre mag-self-support na siya. May kararating lang ata ng asawa niya. Ah, huli na yung asawa niya? Pero yung asawa niya sabi magna-nursing daw. Pinitation muna siya. Ah, yung lalaki. Since natamad na siya mag-aral, kaya asawa niya na lang pag-aralin niya siguro.
Biruin mo, no? Doktor, tapos nagbuhat ng mga ilang buwan nagbuhat dun sa inyo. Naging kargador. Saglit lang. Buti saglit lang. Oo. Kasi siyempre naghanap din siya ng medyo Magaan na posisyon. Ganun din naman yung sahod. Kung di-diferensya, doon na siya. Ang nakakapanghinayang dun, hindi siya nag-aral dito para sana maging magaan yung trabaho niya or para maging yun yung trabaho niya, no? Maging doktor, no? Kasi dito sabi, yun nga yung pagiging veterinaryo daw, in demand daw dito, so sayang. Kasi siguro sa side niya, mahirap din kasi isipin mo, mag-self-support siya. Oo. Magkano lang naman yung kinikita ng sa trabaho niya? Ng sahod niya. Kita niya. Magkano yung sinasahod na asawa, sabihin natin na nagtatrabaho din. Tapos yung tuition niya, no? Tuition niya. Kaya siguro parang sa kanya, parang okay na yung nag-work na lang siya. Kahit hindi yun yung profession niya, no? Yung option niya siguro, yun na lang yung asawa ng pag-aralin nila. Baka mas menos siguro yung gastos pa pag nursing. At least siya, makapag full-time at the same time, yung asawa niya, pwedeng part-time, no? Tapos estudyante. Nag-uusap kami. Parang ayaw niya rin naman na tumagal dito. Ayaw niya dito mag-retire? Siguro dahil sa experience niya, no? Mahirap din daw yung future dito. Sabi niya. Sabi niya, time will come din naman yung siya. Baka mag-iipon lang daw siya. Tsaka siguro baka mag-pundar siya ng sarili niyang clinic doon. Ano siya ng mga, di ba, yung mga aso, mga clinic ng mga pusa, aso. Kaya yun na lang siguro ang bano. Kaya ako, okay lang ako na ganito tayo. Kasi kahit doon pa naman sa atin, yung profession natin, yan na yun. Kargador na warehouse na tayo. Warehouse worker na tayo doon. Kaya wala nang pagbabago doon. Di minsan kasi, pagka yung hinahabol mo na magpayaman ka, parang yun din yung nagbibigay sa'yo ng stress. Ng stress, diba? Yung masyado mong inaasam na magkaroon ka na maraming pera. Tapos, parang hindi mo na ma-enjoy yung life mo. Diba paano? Doon na lang tayo sa yung tama-tama lang na makaraos. Kahit pa paano, may konti lang. May konting ipon. Yung ganun lang. Alam mo, minsan, yung lagi ko sinasabi sa'yo na na-enjoy na lang natin yung life natin, yung preparation natin para na lang talaga sa kay Denise. Oo. Hindi na yung para sa atin kasi tayo paurong na tayo, patanda na tayo patanda na tayo kumbaga sa atin, enjoy na lang kung anong meron tayo at saka kung habulin pa natin na magpayaman, parang impossible na para sa akin. Tsaka tingnan mo naman yung ibang mayaman, hindi na rin nila na-enjoy yung nila, yung life nila kasi busy sila pagpapadami ng pera. Hindi mo rin naman masabi kasi siyempre since na marami silang pera, makapag-travel sila kung yun ang depende sa hindi nga ang paraan nila na magiging happy sila. Okay. So kung happy sila na marami silang pera sa account nila, baka yun yung happiness na tinatawag nila, no? Siyempre once na may pera ka, makapag-travel sila, baka yun ang happiness nila. Hindi nga, kasi may na-observe nga ako, may yung iba, nagpapadami ng pera, halos hindi na nga nakakapagpasyal-pasyal, gawa ng busy sila sa work nila, sa mga business nila. Diba? As long as siguro, kung mayroon kang as in na mayaman ka na may tagapag-manage ng company. Pero pag hands-on ka, pero kung ang pagpapayaman mo through sa pamamagitan ng sarili mong sikap, na ikaw mismo na yung hands-on dun sa business, wala ka ng time para sa time talaga.
Wala kang time para pa masyal-pasyal, gawa ng memories sa, diba? Yung pagta-travel, mga ganyan. Busy na eh. Kaya tayo. Sabi ko nga sa'yo, kung ano yung meron tayo, enjoy na lang natin. Kasi kung minsan ako, kahit na kinukulang ako, parang hindi ko masyado Iniinda or pinag-iisipan talaga. Kasi stress, ma-stress ka na. Kinukulang ka na, may stress ka pa, diba? Hanapan na lang ng paraan para ano, para kung paano mo siya punuan. Kwento-kwento kami ni Dodong dito. Ayan na. Eh, bakit nga ba? Dapat pala ganyan. Kasi si Dodong na yung pinagsasalita. Habang nag-aantay kami kasi dito, nagkakape kami. Nag-aantay kami na mag-pick up ng gamot. Yung gamot. So, may time pa ba tayo? Maya-maya kasi pasok na rin to eh. Time's up na ba? So, yun yung... Tama lang. So, yun yung ano namin ni Dodong sa buhay. Hindi na yung para maghabol pa kami na para dumami yung pera namin. Enjoy na lang namin kung ano yung meron kami. Kasi Kaya sa mga nagtatanong dyan, bahay nyo ba yan? Oo. Hindi namin bahay. Hindi ko kasi wala talaga kaming balak na kumuha ng bahay. At saka wala akong balak na magretero dito. Kasi mas gusto ko kasi ang simpleng buhay na pagdating ng katandaan namin. Doon ako nagtatanim ng gulay-gulay kasi kung ang gusto mo province life, hindi dito kundi sa atin talaga. Sa Pinas. Small backyard farming lang. Kumbaga makontento na ako doon kung anong meron ako. Kaya time will come, makikita nyo kung ano ang future namin. Yung mga nagtatanim sa likod bahay. Ganyan. Yung ginagawa namin ngayon, para na lang po sa kay Denise, hindi na para sa... Kung masecure lang siya na makapagtapos ng college, nakita lang namin na maging maayos yung... Masecure lang namin na maging maayos yung buhay niya. Lahat tayo ng mga... Tandaan niya, diba? Lahat kasi tayo ng mga magulang, ang hangad lang naman natin yung... Para sa mga bata. Sa mga anak natin. Yan lang naman. Pero para sa sarili natin, hindi na natin iniintindihan kung ano ang meron tayo o wala. Ang importante, makapagtabi tayo para sa kanila. In the future, meron silang magagamit o madudukot man lang kahit papano. Kaya yun na lang ang focus namin. Pero yung sabihin namin na makapag-save pa kami para sa future namin na dalawa, parang konti lang. Kasing konti lang. Konti lang. Yeah, yun. Simplihan lang natin yung buhay natin. Kami lang. Simplihan lang namin. Sinisimplihan lang namin yung buhay namin. Hindi namin sinasabi na ganun ang gawin nyo. Yan lang ang namin. Depende na rin yan sa inyo, sa observation nyo kung ano yung buhay gusto ninyo. Kwentong lasing ata. Kasi doon, lasing sa kape. Kwentong timbits ata to Ito kasi mga timbits. Yun nga pa. Kaya kasi kung kumpara namin yung buhay namin ngayon kaysa sa dati, ang layo pa no. Hindi namin inasahan na makapunta dito si Dado, makapunta kami dito. Kaya yung nandito kami, masyado kami nagpapasalamat talaga. Oo, yung mga nanonood dyan, paulit-ulit. Huwag kang mag-comment na paulit-ulit o na kita. Hindi kasi sabihin mo na minsan naman. Sabihin nila na sabihin mo na naman, paulit-ulit na naman kwento namin. Hindi kasi support mo na lang, huwag ka na comment na paulit-ulit.
Kasi minsan diba, pagka nakakwento kami ng mga ganyan, parang sinasabi niya walang kwenta daw yung ano namin, yung vlog namin, yung videos namin, walang kwenta. Ganun talaga yung buhay natin. Oo, tsaka parang, Kahit sa kwento, nangyayari ang paulit-ulit. oo. Sa araw-araw na buhay natin, nangyayari din yung paulit-ulit. Kagaya nito, nasa kapehan na naman kami, diba? Kakape. Kasi ito yung parang daily life namin dito. So, Kaya minsan nga pinapangarap mo ulitin nga natin yung nangyari sa atin ng mga panahong iyon. Parang gusto mong ma-experience ulit, diba? Yung pumasyal tayo sa ganito, namasyal tayo sa ganito, ulitin nga natin yun. Kaya ganun ang buhay, paulit-ulit lang. Pati kwento natin paulit-ulit. Hindi ba yun dahil tumatanda na tayo? Uy, maano ngayon, maganda ngayon dito mag-chika-chika kasi tahimik. Meron pa ilang tao pero tahimik kami nga ni Dadong nag-iingay dito. Maganda? Maganda yung panahon ngayon. Tapos, maganda yung sitwasyon dito sa kapehan. Kapehan ni Ate. Kaya maging kontento lang kung anong mayroon sa buhay. Yun lang. Huwag na-stressin yung sarili para mag-aim ka pa para dumami yung pera. Mahirap yung ganun eh. Kasi parang hindi mo ma-experience. Kahit hindi naman sa pera. Kung hindi kaya, huwag pilitin. Kung ano mga bagay na yon na gusto mo na sa palagay mo imposible mangyari, huwag mo pilitin kasi bibigyan mo lang ng stress yung sarili mo. Bibigyan mo lang ng... Especially kasi nagpapahirap sa atin yung mind stress eh. Pangalawa yung physical. Kaya huwag natin i-push ang kakayahan natin to the highest. Kung hindi mo naman kaya, no? Sa totoo naman, kapag gusto mo talaga, aim mo talaga na yun ang focus mo, straightforward, makukuha. Makukuha talaga, pero kumbaga nakatuon na lang ang focus mo doon kasi gusto mo makuha yun. Hindi mo na mabigyan yung katulad sa amin. Maraming natupag, maraming iniisip. Pag may pamilya ka na din kasi Papa, syempre marami kang dapat i-consider. Putulin muna namin yung kwentuhan namin kasi pipick up na kami ng gamot. Nunana kita ha, paulit-ulit yung kwento namin. Pero wag kong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Saka, and then, mag-comment kayo about sa mga, yun nga, mga experiences niyo about sa buhay-buhay. Pwede mo naman kami yan, pwede mo naman kami advice. Pero wag lang kami i-bash, ito naman masyado ka naman. Wag lang daw iba. Ito naman, masyado naman. Wag naman mag-bash. Tapos magbabas ka, hindi ka naman nagpapakilala kung sino pa. Oo. Inunahan na yun. Sige. Ayan, thank you po sa palaging panonood sa... Salamat sa mga ka-viewers namin na laging nagsusuporta sa amin. Ano na lang, comment na lang kung gusto niyo magpa-shoutout. Ayun. Saka huwag kayong maya, batiin kami kung sakali nandito lang naman kayo sa lugar na to. Batiin niyo kami kung... Kasi siyempre hindi rin naman namin kilala kung sino pa yung nanonood sa amin. Yung sistema lang. Ayan. Sige, punta muna kami balik dun sa Shoppers. Kasi papasok pa to. Tara na pa. Ayan, paulit-ulit. Kanina papasok na. Ano? Kanina papasok, ngayon palabas na kami ha. Paulit-ulit ka nga. Ang kulit ni Dadong. Dilaw na. Parang ngayon ko lang din last year, tsaka ngayon ko lang na-appreciate pa yung fall. Dati kasi parang hindi ko masyado na-appreciate yung fall. Kasi ano parang hindi maganda yung nangyari na noon-noon pa. So parang every time na dumating yung September, tapos yun yung start ng fall, parang ayoko tingnan, parang malungkot.
Pero ngayon, parang medyo, medyo na-appreciate ko na yung beauty ng autumn. So yun, na-pick up ko na yung aking, gamot. Ayan. Para sa aking cholesterol. Yung binayaran ko, $4. Pero, alam ko yung original price nito pag wala kang so yun. Yung original price ng gamot ko, $17. Pero dahil meron kaming Manulife, $4.73 na lang. So, malaki yung malaki yung masisave mo pagka may ka, meron kang Manulife, merong insurance. Ay, oo. Wala, grabe, may nakatira pa yan. Ang cute ng mga bahay dito, ang liit. Ang liit pero maganda. Ayan, ganyan, ang ganda. Ayan,